Maaaring hindi ang Portugal ang pinakakilalang kaalyado ng Ukraine, pero baka ito ang pinakamatipid na kaalyado nila. Nagpadala ito ng arsenal na nagkakahalaga ng dolyar, 250 milyon sa Ukraine, kabilang ang mga helicopter, drone, at iba pang suportang militar. Mula noon, winasak ng arsenal na iyon ang tinatayang 4 bilyong halaga ng depensang panghimpapawid ng Russia. Sa madaling salita, sa bawat dolyar na ibinigay ng Portugal, 16 na dolyar ang pinsalang natamo ng Russia. At iyan ang mga uri ng numero na tiyak na magpapagalit at magpapainis kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Lalo na ngayon na bumabagsak ang ekonomiya ng kanyang bansa sa paligid niya. Bilang miyembro ng European Union, sinuportahan ng Portugal ang Ukraine sa iba't ibang paraan mula nang magsimula ang digmaan. Sa unang 2 taon ng digmaan, nagpadala ang Germany ng ilang Leopard 200 at 86 Tank M100 at 13 armored personnel carrier at mga medical na version nito sa Kyiv. Nagbigay rin ito ng malaking bilang ng mga bala ng artillerya at magagaan na bala, pati ng mga howitzer, bangka, drone, kagamitang pangkomunikasyon, mga generator ng kuryente, supply medikal, at mga damit. Noong Mayo 28, 2024 seryosong tinaasan ng Portugal ang antas ng tulong. Noong araw na iyon, nilagdaan ng Portugal at Ukraine ang isang bilateral na kasunduan sa seguridad na naglalaman ng mga detalye kung paano susuportahan ng Portugal ang Ukraine sa paglaban sa agresyon ng Russia at sa muling pagbangon nito pagkatapos ng digmaan. Ang kasunduan ay binuo sa 10 pangunahing punto ayon sa detalyadong ulat ni Daria Chanyavska tungkol sa tulong ng Portugal sa Ukraine. Ang ulat ay inilathala ng Stanislav Dinistriansky Center for Law and Politics, isang analytical at advocacy platform na naglalayong magbigay ng mga solusyon at pangmatagalang estratehiya upang matulungan ang Ukraine na malampasan ang mga hamong dulot ng agresyon ng Russia. Ang 10 punto ay: 1. Pagbibigay ng mga sandata at kagamitang militar sa Ukraine. 2. Kooperasyon sa Defense Industrial Complex. 3. Paggamit ng nakapiit na ari-arian ng Russia para suportahan ang Ukraine. Edukasyon at pagsasanay ng militar ng Ukraine. 5. Mga parusa laban sa Russia at sa mga sumusuporta rito. 6. Hindi militar na seguridad at proteksyon ng sibilyan. 7. Paglilinis ng mga mina sa mga teritoryo ng Ukraine. 8. Proteksyon ng kritikal na infrastruktura. 9. Makataong suporta at suporta para sa muling pagtatayo ng Ukraine. 10. Panagutin ang Rusya. Batay sa listahan, ito ay isang malawakang kasunduan. Hindi lang ito usapin ng pangako ng Portugal na magpadala ng ilang sandata o iba pang tulong sa Ukraine, kundi ang tumulong sa bansa sa iba't ibang mahahalagang larangan. Mula sa kagamitang militar hanggang sa pagsasanay, mga parusa, seguridad, at makataong tulong. At sa mga taon mula nang malagdaan ang kasunduang iyon, ang Portugal ay lumampas pa sa inaasahan. Tinupad ang mga pangako nito at higit pa sa inaasahan sa maraming paraan. Nang nilagdaan ang kasunduan, nangako ang Portugal ng 126 na milyong euro o 144 na milyong dolyar para sa pagbili ng mga sandata at kagamitang militar para sa Ukraine sa 2024. Nilampasan pa nito ang target na iyon ng sobra-sobra, nag-ambag ng napakalaking 226 milyong euro na higit pa sa 250 milyong dolyar. Ang unang 100 milyong euro ay dumating noong 2024 ng mga ako ang Portugal sa Czech-led initiative na magbigay sa Ukraine ng artillery shells para mapunan ang napakahalagang supply ng bala. Pinangunahan ni Czech President Peter Pavel ang hakbang na ito. Naghahanap ng maaasahang supply ng artillery shell sa labas ng Europa para ipadala sa Ukraine. Sa pagtutok sa 155 na bala, sabik ang Portugal na tumulong sa kinakailangang pondo. Naglabas ng pahayag ang kanilang defense ministry noon na nagsasabing, dahil sa pangako ng Portugal na suportahan ang pagtatanggol sa soberanya at teritorial na integridad ng Ukraine,
alinsunod sa mga internasyonal na kinikilalang hangganan, at pagsunod sa Charter ng United Nations at internasyonal na batas. Inaprubahan ngayon ng Konseho ng mga Ministro ang isang resolusyon na nagpapahintulot ng paggasta para sa layuning ito hanggang sa pinakamataas na halagang €100 milyong. Ito ay isa ng mapagbigay at mahalagang pangako mula sa Portugal. Dahil ang mga bala ng artilyeriya ay lubhang mahalaga para sa pagtatanggol ng Ukraine at ang bansa ay nahihirapan noon dahil sa kakulangan ng mga bala. Nagbubukas ito ng mga pagkakataon para sa Russia na samantalahin ang kanilang kalamangan at maglunsad ng matitinding pag-atake sa front lines. Pagkatapos, mas lumayo pa ang Portugal. Naglaan ito ng €52 milyong para sa Drone Coalition, isang inisyatiba na nakatuon sa paggawa ng iba't ibang uri ng drone sa Portugal upang ipadala sa mga armadong puwersa ng Ukraine kapag kinakailangan. Sa pagtatapos ng 2024, nagpadala ang Portugal ng mahigit 12 helicopter sa Ukraine, kabilang ang 6 na Kar 32 at 8 SA-330 Puma helicopter. Ang mga Kar 32 ay mga multipurpose na helicopter na ginagamit sa pag-apula ng sunog, search and rescue, medical evacuation, paghahatid ng kargamento, at marami pang iba. Samantala, ang mga Puma ay mga utility helicopter na gawa sa Pransya na ginagamit ng mga kagaya ng hukbong Pranses at British Royal Air Force. May mga advanced na fire control system, kayang magpalipad ng Exocet anti-ship missiles ang mga Puma. Ang mga ito ay may ORB, 31 X-band radar systems para matukoy ang mga target sa ibabaw at kaya ring umatake sa mga target sa ibabaw at nakalubog. Sila ay ginagawa para magamit sa iba't ibang misyon sa iba't ibang sitwasyon at lugar. Ang tulong na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $250 milyon. At hindi doon nagtatapos ang Portugal. Sa NATO Summit noong 2024, sinabi ni Portuguese Prime Minister Luis Montenegro na uulitin ng Portugal ang ginawa nito noong 2025 ayon sa kanyang pahayag sa media. Ngayong taon lang, tinataya naming maaabot namin ang halaga ng suporta na higit sa €220 milyong na mauulit din sa susunod na taon, bilang karagdagang patunay ng dedikasyon ng Portugal sa layunin. Sumali rin ang bansa sa ilang multinasyonal na koalisyon para sa pagpapalakas ng depensa ng Ukraine, kabilang ang Armored Vehicles Coalition, Aviation Coalition, at Naval Power Coalition. Ang mga koalisyong ito ay binubuo ng ilang bansa na nagtutulungan upang palakasin ang Ukraine sa lupa, himpapawid at dagat para maprotektahan ang sarili laban sa anumang uri ng pag-atake ng Russia. Bukod pa dyan, mula nang magsimula ang digmaan, nakabuo ang Ukraine ng matibay na ugnayan sa kumpanyang Portuges na Tekeva. Itinatag noong 2000 at isa ng mga dating estudyante ng Instituto Superior Technico Engineering School sa Universidad ng Lisbon. Ang Tekeva ay dalubhasa sa mga unmanned aerial system o drone, pati na rin sa iba pang teknolohiya sa aerospace, depensa at seguridad. Nagbibigay ito ng mga produktong pangdepensa sa maraming militar at puwersa ng pulisya sa buong mundo, mula sa hukbong dagat ng Brazil hanggang sa Portuguese National Republic Guard, Spanish National Police Corps at British Royal Air Force. Maging ang United States Special Operations Command ay nagsagawa ng mga pagsasanay kasama ang Tekeva at nagpakita ng interes na makipagtulungan pa sa kumpanya. Nagbigay ang Tekeva sa sandatahang lakas ng Ukraine ng dalawang partikular na uri ng reconnaissance drones, ang ARR-3 at ARR-5. Ang mga sistemang ito ay magsasagawa ng surveillance at reconnaissance missions sa dagat at lupa. Mas malaki at advanced ang AR-5 kaysa isa. Kaya nitong magdala ng kargamento na higit sa 100 pounds o mga 50 kilo habang ang A-3 ay nagdadala lamang ng kargamento na mas mababa sa 10 pounds o mga 4 na kilo. Ang AR-5 ay may mas mahabang oras ng paglipad at kayang manatili sa ere ng hanggang 20 oras. Napatunayang napakahalaga ng mga drone na ito para sa mga sundalong Ukranyano. Sa isang video case study na inilathala sa website ng Tekeva, ipinaliwanag ng isang Ukrainian platoon commander na si Konstantin na nagsisilbi sa Black Forest 15
Artillery Recon Brigade, kung paano nagbibigay ang AR-3 ng mahalagang impormasyon para sa tumpak at epektibong mga atake ng artilleriya sa mahahalagang target ng Russia, kabilang na ang mga sinusubukang itago ng mga Ruso na malayo sa harapan. Pinapayagan kami ng unmanned aerial vehicle na ito na manatili sa ere ng matagal, nagsasagawa ng mga operasyon buong araw, nang hindi kinakailangang bumalik o maglanding. Isa sa mga misyon na pinakatumatak sa akin ay noong, dahil sa drone na ito, nakapasok kami ng malalim sa teritoryong kontrolado ng kalaban at natukoy namin ang isang S-4 na raan station na matagumpay naming tinarget gamit ang aming firepower. Iyon ang naging pansing footage sa buong digmaang ito. Ang buong complex ay nawasak sa isang atake lang. Mahigit $1 bilyong ang halaga. Bukod pa rito, ang Tekeva ay nakatuon sa pagkalap ng datos mula sa labanan, pakikinig sa feedback ng mga sundalong Ukranyano, at mabilis na paggawa ng mahahalagang pagbabago sa teknolohiya ng kanilang drone sa loob lamang ng ilang araw o kahit ilang oras para mapabuti ang bisa nito sa pabago-bagong digmaan na ito. Gaya ng ipinaliwanag ni Konstantin, dahil napakalapit ng ugnayan namin sa tagagawa, patuloy naming ibinibigay sa kanila ang lahat ng feedback na nakukuha namin mula sa aming mga misyon. Pinakikinggan nila ang aming mga rekomendasyon, sinusuri ang mga hamon na kinakaharap namin sa labanan, at ipinapatupad ang mga pagbabago sa ilang bahagi ng eroplano. Nakaraang taon o higit pa, nakaranas kami ng iba't ibang problema, at sa kabila ng mga bagong lumilitaw, pinagsisikapan naming maghanap ng solusyon ng magkakasama. Ngayon, mas maaga ngayong taon, sina Tekeva at Ukraine ay nagdiwang ng isang malaking tagumpay. Ang AR-3 drone platform ay lumampas na sa 10,000 operational flight hours sa Ukraine. Sumusuporta sa mga kritikal na misyon ng intelihensya, pagmamanman at reconnaissance sa lupa at himpapawid. Inihayag ni Tekeva na nagkaroon ang drone ng mahigit 100 pagbabago sa disenyo mula nang ilunsad sa Ukraine bilang tugon ng mga developer sa mga puna mula sa frontline upang matulungan ang sandatahang lakas hanggat maaari. Pero narito ang mas kahangahangang bilang. 4 bilyon. Malaki ang pinsalang idinulot ng mga drone ng Tekeva mula Portugal na tumulong sa Ukraine laban sa mga kagamitang militar ng Russia. Kabilang dito ang 2 pinaka-advanced at pinakamahal na air defense system ng Russia, ang S-400. At ang napakahalagang tulong ng kumpanya ay hindi nakalampas sa pansin ng marami. Si John Ridge, punong opisyal ng adaptasyon sa Innovation Fund ng NATO, ay pinuri si Tekeva bilang isa sa pinakamatagumpay na tagapagtustos ng drone sa Ukraine, na nagsabing ang kanilang mga solusyon sa drone surveillance ay tumutulong sa Ukraine na labanan ang agresyon ng Russia sa patuloy na pag-i-innovate upang makasabay sa bilis ng labanan. Higit pa rito, hindi pa tapos si Tekeva. Kamakailan lang, gumawa ito ng isa pang malaking hakbang sa pagpapalawak ng suporta sa Ukraine. Noong Abril ng taong ito, inihayag ng kumpanya ang paglikha ng isang bagong subsidiary sa loob mismo ng Ukraine na nakikipagtulungan sa Ministry of Strategic Industries ng bansa upang magbukas ng isang network ng mga pasilidad sa Ukraine para sa pagpapanatili ng drone, engineering, suporta, pananaliksik at pagunlad, at pagsasanay ng mga drone operator. Dahil matatagpuan ang mga pasilidad na ito sa teritoryo ng Ukraine, maaari silang magkaroon ng malaking papel sa pagpapabilis ng serbisyo ng mga drone at pagdadala ng mas maraming operator malapit sa mga frontline. Nakahandang lumipad ang AR-3 at AR-5 drones upang tukuyin at pabagsakin ang iba pang mahahalagang target ng Russia na magdudulot ng milyon-milyon o bilyong dagdag na pinsala habang nagpapatuloy ang digmaan. Ang bawat drone mula Portugal na matagumpay sa pag-atake ay makakatulong sa pagligtas ng buhay, pagpapahina ng infrastruktura ng militar ng Russia, at pagpapahintulot sa mga sundalong Ukrainian na mapanatili ang mahahalagang teritoryo o kahit nakapagsagawa ng matagumpay na mga kontra-atake sa mga harapan ng labanan. Dahil dito, imposibleng sabihin kung gaano kahalaga ang mga drone na ito at patuloy na nagiging mahalaga araw-araw. Pero hindi lang mga drone at helicopter ang ibinibigay ng Portugal. Tinitiyak din nila ang mas mahusay na pagsasanay ng mga tauhan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Tinutulungan silang makuha ang kailangang kaalaman at kasanayan para mabuhay sa labanan. Gamitin ang mga sandata ng kanluran sa pinaka-epektibong paraan at pabagsakin ang mga target ng Russia ng may matinding katumpakan.
Bilang bahagi ng misyon ng European Union MAM, nagsanay ang Portugal ng mahigit 62,000 sundalong Ukrainian sa iba't ibang bansa ng European Union hanggang kalagitnaan ng 2025. Inaasahang aabot sa 75,000 bago matapos ang taon. Inihahanda sila para sa iba't ibang totoong sitwasyon ng labanan. Kasapi rin ang Portugal sa 11 bansang koalisyon ng kakayahan sa abyasyon at ginagamit ang sarili nitong mga base ng Air Force bilang mga sentro ng pagsasanay, kung saan tinuturuan ang mga piloto at crew ng Ukraine kung paano magpalipad at mag-operate ng F-16 fighter jets. Muli, ang pangmatagalang halaga nito ay hindi masukat. Dahil sa kabutihang loob at tulong ng Portugal, magkakaroon na ng mas maraming ganap na sanay na mga piloto ng fighter jets ang Ukraine na handang lumipad at posibleng magpabagsak ng mga kalabang eroplano o lumahok sa mga pag-atake sa mga command post ng Russia, mga planta ng produksyon, oil refinery, o iba pang mahahalagang target. Habang patuloy ang pagsira sa makinarya ng digmaan ng Kremlin, ginagampanan din ng Portugal ang papel nito sa paggamit ng nakapirming ari-arian ng Russia laban dito. Bahagi ito ng Extraordinary Revenue Acceleration Era Loans Initiative ng European Union. Ang programang inilunsad noong 2024 ay gumagamit ng mga kinita mula sa iba't ibang nakapirming ari-arian ng Russia sa Europa upang suportahan ang Ukraine. Pinupondohan nito ang mga kagaya ng bagong air defense systems, supply ng bala, at pamumuhunan sa industriya ng depensa. Isa na itong napakalaking matagumpay na proyekto, kung saan ang unang 15 bilyong euro na pondo ay dumating noong kalagitnaan ng 2024. Noong Mayo ng taong ito, nakatanggap ang Ukraine ng 6 na bilyong euro sa pamamagitan ng ERA program at nangako pa ang mga leader ng European Union ng karagdagang 1 bilyong euro. Sa kabuuan, nangako ang European Union ng napakalaking 35 bilyong euro na suporta sa 2025, kabilang ang ERA loan money at pondo mula sa Ukraine Facility Program. Buong-buo ang suporta at pakikilahok ng Portugal sa mga desisyong ito, na lalo pang nagpapatibay sa matatag at hindi matinag nitong suporta para sa Kyiv. Ang bansa ay naging maaasahang taga-suporta rin ng malalaking parusa ng European Union laban sa Russia. Simula kalagitnaan ng 2024 halimbawa, nagpatupad ang European Union ng mga bagong pakete ng parusa laban sa Moscow, na lahat ay buong pusong sinuportahan ng Portugal. Ang mga hakbang pinansyal ay tumutok sa militar at enerhiya ng Russia. Kabilang dito ang mga propaganda media outlet, mataas na opisyal, at oligarko na sumuporta kay Putin at nag-ambag sa mga krimen sa digmaan at kalupitan. Tulad ng pambobomba sa Okmagdet Hospital sa Kyiv, na siyang pinakamalaking ospital para sa mga bata sa buong Ukraine, na nagpapagamot ng 10,000 pasyente bawat taon. Aktibong nagpatupad din ang Portugal ng mga parusa at restriksyon sa mga bansang patuloy na tumutulong at namumuhunan sa Russia, tulad ng Iran, na nagbigay ng mga drone sa hukbong Ruso, at Hilagang Korea, na nagpadala ng mga sundalo, inhinyero, at mga manggagawang konstruksyon sa bansa. Kasama rin sa listahan ng mga bansang pinatawan ng parusa ang China, India, Singapore, United Arab Emirates, at Serbia. Pagdating sa makataong tulong, patuloy na ipinapakita ng Portugal ang kahangahangang kabutihang loob at suporta. Bago pa man mapirmahan ang kasunduan sa seguridad noong 2024, tinutulungan na ng Portugal ang mga sibilyang Ukrainian na makaligtas. Sumali ito sa inisyatibong Grain from Ukraine noong 2023 na naglalayong bawasan ang pinsalang dulot sa pandaigdigang supply ng pagkain dahil sa mga blockade ng Russia at paulit-ulit na pambobomba sa mga daungan ng Ukraine. Nag-ambag ang Portugal ng 7 milyong euro upang buksan muli ang mga ruta ng supply ng pagkain para makarating ito saan man kailangan sa Ukraine at iba pang lugar. Sa 2024, pinalakas din ng Ukraine ang pakikipag-partner nito sa Investment and Foreign Trade Agency ng Portugal o Instituto do Comercio Externo de Portugal, na masigasig na nagtaguyod at sumuporta sa mga negosyo ng Ukraine. Pag-akit ng dayuhang pamumuhunan,
pagpapaunlad ng e-commerce, at pagdadala ng mas maraming pera sa ekonomiya ng Ukraine sa panahon ng matinding krisis sa pananalapi para sa bansa at sa napakaraming kumpanya nito, malaki man o maliit. Noong 2024 sumali ang Portugal sa Joint Commission on Economic Cooperation at nangakong palalawakin ang kalakalan at kooperasyong ekonomiko sa Ukraine. Kasabay ng pagsasagawa ng mga hakbang upang mas direktang maisali ang mga kumpanyang Portuges sa muling pagtatayo ng infrastruktura ng Ukraine. At kung pag-uusapan ang muling pagtatayo, naging aktibong kalahok din ang Portugal sa pagtulong na maibalik at muling maitayo ang mga paaralang winasak at pinasabog ng malulupit na airstrike ng Russia, tulad ng paaralan bilang 25 sa lungsod ng Zhytomyr, na winasak sa isang pag-atake ng Russia noong Marso ng 2022. Nag-invest din ang Portugal ng €100 at 60,000 upang pondohan ang paggawa ng 2 tinatawag na superhero schools sa Chernihiv at Chaukaski sa 2024. Ang mga paaralang ito ay espesyal na idinisenyo upang matulungan ang mga batang nasa ospital at sumasailalim sa pangmatagalang gamutan na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Malaki rin ang ginagampanan ng Portugal sa pananagot ng Russia para sa kanilang pananakop. Noong tagsibol ng 2023 halimbawa, nag-ambag ang Portugal ng €75,000 sa International Criminal Court para sa pangangalap ng ebidensya ng mga krimen ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Nagpadala rin ito ng isa sa kanilang mga nangungunang eksperto mula sa Portuguese Judicial Police sa tanggapan ng prosecutor ng International Criminal Court upang tumulong sa prosesong iyon. Sumali rin ang Portugal sa 2 malalaking koalisyon. Ang koalisyon para sa pagkakatatag ng isang espesyal na tribunal para sa krimen ng pananakop laban sa Ukraine at ang pandaigdigang koalisyon para sa pagbabalik ng mga batang Ukrainian. Ang koalisyon para sa pagkakatatag ng isang espesyal na tribunal ay binubuo ng humigit kumulang 40 bansang kasapi na nagtutulungan nitong mga nakaraang taon upang ihanda ang mga kinakailangang dokumento para sa paglikha ng tribunal. Noong Mayo ng taong ito, matagumpay na naipon at naisumite ang mga dokumentong iyon sa Konseho ng Europa. Noong Hunyo, nilagdaan ng Ukranya at ng Konseho ang kasunduan upang itatag ang espesyal na tribunal. Ito ay gagana sa The Hague at magsisimula ng operasyon sa 2026 na may kapangyarihang mag-usig ng hanggang 30 katao, mga matataas na leader ng Rusya at mga opisyal ng Belarus din, kabilang na si Putin mismo, pati na rin ang Pangulo ng Belarus na si Alexander Lukashenko at ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na si Sergey Lavrov. Kahit na tumanggi ang mga lalaking ito na dumalo, hindi iyon mahalaga dahil may kapangyarihan ang tribunal na magsagawa ng paglilitis kahit wala sila. Kaya maaari pa ring ipataw ang mga sentensya kahit wala ang mga inaakusahan. Kung mapatunayan ang sala, maaaring habambuhay na makulong ang mga akusado. Samantala, ang pandaigdigang koalisyon para sa pagbabalik ng mga batang Ukranyano ay walang humpay na nagsusumikap na hanapin ang daan-daang batang Ukranyano na sa pilitang dinala ng Russia sa ibang bansa at maibalik sila sa kanilang tahanan. Sa ngayon, humigit kumulang 1,000 at 300 na bata na ang nailigtas dahil sa kahanga-hangang pagsisikap ng mga bansang kasali. Kaya kahit na teknikal na pinakamalayong bansa sa European Union mula sa Ukraine, kung pagbabasehan ang heograpiya, napatunayan ng Portugal na isa ito sa pinakamalapit at pinakamaasahang kaalyado ng Kiev. Isa siyang tahimik na bayani sa digmaang ito. Nagbibigay ng hindi matatawarang suporta at tulong sa mahahalagang aspeto. Mula sa pagbibigay sa Ukraine ng mga nangungunang surveillance drone para sa himpapawid na pagmamasid, pagsasanay ng mga fighter jet pilot, muling pagtatayo ng mga paaralan, pagpapakain sa mga tao, pagpapatibay ng depensa, at pamumuhunan sa ekonomiya. Walang pinapalampas ang Portugal. Ginagawa nito ang lahat ng makakaya upang matulungan ang mga tao ng Ukraine na makaligtas at magtagumpay. Ayon sa mga pahayag kamakailan ng punong ministro ng Portugal at iba pang mga nangungunang personalidad, wala itong ipinapakitang senyales ng paghinto sa lalong madaling panahon. Sa mga kaalyadong tulad nito, mas malaki ang tsansa ng Ukraine na manalo sa digmaang ito. Panoorin ang aming kamakailang video tungkol sa mga tagumpay ng Ukraine
kung saan inakit nila ang mga tangke at armadong sasakyan ng Russia papunta sa isang patibong ng kamatayan sa rehiyon ng Donetsk. Para malaman pa ang detalye, para sa halimbawa ng kawalang kakayahan ng Kremlin, panoorin ang video na ito tungkol sa paano aksidenteng nabomba ng Russia ang sarili nang hindi bababa sa 100 beses ngayong 2025 lamang. At kung hindi ka pa subscriber, siguraduhing i-follow ang aming channel para manatili kang alam at updated sa lahat ng mahahalagang kaganapan mula sa sigalot ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang pangyayaring geopolitikal sa buong mundo.